screenshot mo na lang yun, pre. Maraming Pilipino ang humanga kay Aiza Seguera, pero marami rin ang humusga sa kanyang pagkatao. Sa likod ng kanyang kasikatan, dumaan siya sa depression, pagdududa sa sarili, at matinding pagkalito sa kanyang identidad. Tahimik niyang kinaharap ang depression, ang lungkot, at ang tanong na matagal niyang kinimkim kung matatanggap ba siya kapag pinili niyang maging totoo sa kanyang sariling pagkatao. Habang kilala siya noon bilang babae, nararamdaman niyang may kulang sa kanyang pagkatao. Hanggang sa lumantad siya bilang lesbian, umaasang doon niya maiintindihan ang sarili niya, pero mas lalo niyang naranasan ang panghuhusga at hindi pagtanggap ng mundo. Si Aiza Seguera, na ipinanganak bilang Carriza Yamson Seguera at mas kilala noon sa pangalang Aiza Seguera, ay isang mga awit, songwriter, aktor at musikero. Ipinanganak siya noong September 17, 1983. Ang kanyang ama na si Dick Seguera ay pumanaw noong November 2020, habang ang kanyang ina na si Caridad Mami Kareng Seguera ay pumanaw noong July 27, 2025 sa edad na 84. Ang sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga magulang ay nagdulot ng matinding sakit at lungkot, ngunit sa kabila nito, lalo siyang naging matatag bilang isang tao at bilang isang mga awit. Nais kong mabuli ang awit ng mahal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Maaga pa lang, kitang-kita na ang talento ni Aiza Seguera. Sa edad na 3 taon, unang napansin ang kanyang kakayahan nang sumali siya sa Little Miss Philippines noong 1987. Kahit hindi siya ang nagwagi, agad siyang napansin dahil sa kanyang talino, natural na charm at kakayahang makipagsabayan sa mga host at sa entablado. Ano ang gagawin mo sa mga premyong matatanggap mo? Ano po, ilalagay ko po sa mga bulsa. Saan mo ilalagay kung wala kang bulsa? Sa wallet. Kotse, gusto mong bumili? Ayan, gusto ko po. O ano ba? Aba. Dahil dito, naging bahagi siya ng Eat Bulaga bilang regular host sa loob ng 10 taon at nagsilbing daan ito para makapasok siya sa showbiz. Kalaunan, lumabas siya sa mahigit 30 pelikula at iba't ibang palabas sa telebisyon na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isang child star sa industriya. Isa sa mga pinakatumatak niyang papel ay ang pagiging bahagi niya sa fantasy sitcom na Okay Ka, Fairy Ko, kung saan lalo niyang naipakita ang kanyang husay sa pag-arte at natural na charm sa harap ng kamera. Noong 2001, muling umangat ang kanyang pangalan sa mundo ng musika. Inilabas niya ang kantang Pagdating ng Panahon, isang awit na tumagos sa damdamin ng milyon-milyong Pilipino. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin ang ako. Pagkatibok. Hindi lang sa pag-awit nakilala si Aiza, kundi pati sa pag-arte. Nakatanggap siya ng pagkilala sa industriya. Nominado siya bilang Best Supporting Actress sa Philippine Movie Press Club Star Awards para sa pelikulang The Janitor noong 2015 at kinilala rin bilang Best Actress sa FAMAS Awards para sa kanyang papel sa Mga Munting Tinig noong 2003. Noong 2007, inamin niya sa publiko na siya ay isang lesbian, ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang naunawaan ang sarili niya na hindi lang ito tungkol sa orientation, kundi sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Kung sino man ako, masaya ako doon. And being a lesbian doesn't make me less of a person. And nandito ho ako ngayon para i-offer kung sino ako. Pagsapit ng 2014, tuluyan na niyang ipinahayag na siya ay isang transgender man at pinili ang pangalang Aiza Seguera. Mula noon, hindi na lang karera sa musika at pag-arte ang kanyang hinaharap, kundi pati ang matinding panghuhusga ng lipunan. Maraming tanong ang ibinabato sa kanya at panghuhusga kung sapat ba ang kanyang pagiging lalaki o kung kailangan bang may patunay para tanggapin siya. Ngunit para kay Aiza, hindi nasusukat sa pisikal na pagbabago ang pagiging totoo, kundi sa tapang na panindigan kung sino ka at sa integridad na manatiling totoo sa sarili.
Aktibo rin si Aiza Seguera sa pagsusulong ng karapatan ng LGBTQ+ community sa Pilipinas. Naging bahagi rin siya ng National Youth Commission bilang board member, kung saan tumulong siya sa pagpapalakas ng boses at partisipasyon ng kabataan sa pag-unlad ng bansa. Nagdesisyon si Aiza Seguera na sumailalim sa hormone replacement therapy noong 2018 bilang bahagi ng kanyang pag-transition bilang isang transgender man. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagbabago. Ito ay para mas maging tugma ang kanyang katawan sa kung paano niya nakikita at nararamdaman ang sarili niya. Sa madaling salita, ginagawa ito para ang panlabas na anyo niya ay umayon sa kanyang tunay na identidad bilang lalaki. Kasama sa epekto nito ang pagbabago ng boses na naging mas malalim, pati na rin ang iba pang physical changes na nakakatulong para mas maging komportable siya sa sarili niya. Kahit may risk, lalo na sa kanyang career bilang singer, pinili niya ito dahil mas mahalaga para sa kanya ang maging totoo sa sarili kaysa manatili sa isang pagkakakilanlan na hindi niya lubos na nararamdaman. Sa personal na buhay, naging mas makabuluhan ang lahat ng pakasalan niya si Liza Dino. Nagkaroon sila ng koneksyon sa pamamagitan ng isang common friend, ang dating boyfriend ni Liza na naging kaklase ni Ice. Sa simula, hindi inakala ni Liza na lalalim ang kanilang samahan. At noong 2014 ay nagpakasal sa Amerika. Sa kabila ng inaasahang puna at panghuhusga ng iba, pinili nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Noong 2019, gumawa sila ng hakbang para sa kanilang plano na magkaroon ng anak nang sumailalim si Ice sa egg retrieval, isang proseso kung saan kinukuha ang egg cells para magamit sa IVF o para magkaroon sila ng pagkakataon na magkaanak sa hinaharap. Naging kontrobersyal man ang planong ito para sa ilan, pero para sa kanila, bahagi ito ng kanilang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya at hindi ito sukatan ng pagiging lalaki o pagiging transgender ni Ice. Sa loob ng 7 taon, tahimik pala na hinarap ni Aiza Seguera ang kanyang laban sa mental health. Ayon kay Aiza Seguera, noong 2016 mas naunawaan niya ang kanyang pinagdadaanan na nagsimula pa noong 2012 nang madiagnose siya na may depression at anxiety. May mga pagkakataon na nawalan siya ng pag-asa at umabot sa puntong muntik na niyang piliing tapusin ang sariling buhay. Sa ilang panayam, ibinahagi niya na lalo itong naging mahirap nang sabay-sabay dumating ang problema sa kanyang trabaho at ang sakit ng kanyang ama. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, kumapit siya sa musika bilang paraan para mailabas ang kanyang nararamdaman. Ang kantang Shelter of the Broken ay naging isa sa mga naging sandigan niya, isang paraan para maipahayag ang sakit, takot at emosyon habang unti-unti siyang bumabangon. Well, I've had depression since early 2000. O medyo matagal ko na rin siyang pinagdadaanan. Minsan kasi kapag nandun tayo sa darkness na yon, feeling natin wala na tayong makakapitan. Meron at meron. It can be your art, it can be writing, it can be a person, it can be yourself. Alam mo yun? Yeah. Bukod sa kanyang mental health journey, matagal na rin niyang kinakaharap ang type 2 diabetes. Dahil dito, mas naging maingat siya sa kanyang kalusugan, mas naging seryoso sa pagkain, regular na pag-inom ng gamot at pag-eehersisyo. Samantala, noong 2020, na-diagnose rin siya na may ADHD na nagdagdag ng hamon sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nahirapan siya sa focus at konsentrasyon, lalo na sa pagsusulat ng kanta, pagdidirekta ng performances at sa pamamahala ng kanyang entertainment company. Kaya naman, kinailangan niyang baguhin ang kanyang routine at paraan ng pagtatrabaho para mas mamanage ang kanyang energy at stress. Para kay Aiza Seguera, naging malaking bahagi ng kanyang paghilom ang musika. Ginagamit niya ang kanyang mga kanta bilang paraan para mailabas ang kanyang emosyon at para makapagbigay ng lakas at inspirasyon sa iba na dumaraan din sa parehong sitwasyon. Malaki rin ang naitutulong ng suporta mula sa kanyang asawa na si Liza Dino at sa kanyang pamilya na nagsisilbing sandigan niya sa bawat pagsubok. Bukod dito, patuloy din siyang dumadaan sa therapy at bukas na ibinabahagi ang kanyang karanasan sa publiko bilang bahagi ng kanyang paghilom. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Aiza Seguera sa musika, live performances at pagdidirekta ng iba't ibang creative projects. Patuloy siyang naglalabas ng bagong kanta at music videos at ginagamit ang kanyang platform para magbigay ng awareness tungkol sa mental health at transgender rights. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga, pinili ni Aiza Seguera na manatiling totoo sa sarili,
Dahil hindi ang opinyon ng iba ang magtatakda kung sino ka, kundi ang tapang mong panindigan ang sarili mo. Sa huli, hindi perpekto ang buhay niya, pero totoo at minsan iyon ang pinakamahalaga. Ikaw naman ang tatanungin ko, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, pipiliin mo bang maging totoo kahit alam mong maraming tao ang huhusga sa iyo? I-comment mo sa ibaba ang iyong sagot. At kapag nagustuhan niyo naman ang videong ito, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel para updated ka sa mga bagong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood.